be filled of the power of His love, so we can make a difference and bring honor to our God's name. Lord, I come to you, let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Lord, unveil my eyes, let me see you face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like the eagles, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Aming Ama, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Salamat po sa panibagong araw na binigay niyo sa bawat isa. Salamat po sa panibagong pag-asa, nakalaki po nitong panibagong araw at buhay na meron po kami ngayon. Thank you, Father, for the gift of technology. Thank you that we can still gather in spirit and worship you online.
Thank you for the gift of life. Thank you that you have sent your Son, our Lord Jesus Christ, to redeem us. Thank you for shedding His blood on the cross to restore our relationship to you. We acknowledge our sinfulness and trespasses. Father, we come to you with a humble heart and asking for your forgiveness. Continue to purify us with your Holy Spirit and sanctify us from your word. Father, as we worship you today, we're praying for our speaker, Pastor Raul. We ask for your wisdom and empowerment. Hide him behind your presence. As we listen to your word, may you clear our thoughts and grant us with a receptive heart. Illumine us with any lesson, challenge, rebuke, and things we need to avoid. May you tie the works of the devil that might hinder us from worshiping you. Ama, dinadalangin din po namin ang leaders ng inyong iglesia, ang mga elders at deacons. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan upang mapangasawaan namin ang inyong iglesia ayon sa inyong kalooban. Ama, dinadalangin din po namin ang aming Pangulo, Pangulong Duterte. Nawa, bigyan niyo po siya ng matalinong pagpapasya na ayon po sa inyong kalooban kung palalawigin o hindi ang ECQ sa April 30. Batid po namin na mayroong malaking implikasyon kung pananatiliin o ititigil ang sitwasyon ngayon. Kahabagan niyo po ang aming bansa. Dinadalangin din po namin ang mga frontliners, mga doktor, nurses, medical staff na nakikibakas sa mga pasyenteng infected ng COVID-19. We pray, Lord, for your covering and protection sa mga pulis at mga kasunduluhan na nagpapatupad ng peace and order. Dalangin din po namin ang protection sa kanila. Sa mga LGUs hanggang sa mga barangay officials na nagdadala ng ayuda sa tahanan, dalangin din po namin ang inyong protection sa kanila. We pray, O Lord, that medical experts will find cure and vaccine for this virus. Father, we can give back all the glory and honor to you alone. And we ask this all in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Good morning mga kapatid. Isang mapagpalang linggo ng umaga sa bawat isa sa atin. Good morning GCF Santa Rosa. And sa bawat isa na nakikibahagi dito po sa ating gawain po ng pagsamba ngayon pong umaga. Ngayon po ay last Sunday of the month of April. So next week po ay May na. Napakabilis po ng panahon. But we thank the Lord because patuloy niya pong ipinaparana sa atin yung kanyang pag-iingat, yung provision niya sa bawat araw, sa bawat umaga ng ating buhay. At marapat lamang po na ang Diyos ay ating pong purihin. Hindi lang ngayong umaga, but sa bawat araw po ng ating mga buhay. At tayo po ay napapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And last week we started our series on the book of Ephesians, and ang title po ng ating new series ay Growing Deeper in Christ. Before I continue, let me ask you this question. Ano po mga kapatid ang inyong mga ipinapanalangin? What are you praying for? And this is a very important question mga kapatid because what we pray for reveals what we desire.
Ito yung mga dinadalangin po natin mga kapatid ay nagpapahayag kung ano yung mga mahalaga sa atin at ano yung mga ninanais ng ating puso. Naalala ko every summer, merong mga youth camp ang mga churches. And there was a time na umattend po ako ng isang youth camp at yung pong prayer for the food, ini-assign sa isang camper o sa isang youth. At nung siya po ay magpe-pray na, hindi ko malimutan yung kanyang prayer. Sabi niya po, Lord, sana po ito pong aming pagkain ay maging masarap at malinamnam. And everyone doon po sa youth camp ay tumawa. Ako hindi ko po mapigilan yung sarili ko, ay ako po yung natawa din. I never knew that prayer would make the food delicious. Hindi ko pa po naipag-pray yun sa buong buhay ko na maging masarap yung pagkain. Probably mga kapatid, meron po tayo mga ganyang experience bawat isa sa atin na hindi natin alam kung ano ba yung ating ipapanalangin. And naalala ko, there was a time in my life din na talagang hindi ko po alam kung paano po ako mag-lead ng prayer. Nung una po akong pinag-lead ng prayer, nung bago po ako mananampalataya, hindi po ako makapagsalita. I couldn't find words to say. At ang ginawa ko, natawa po ako dahil di ko alam kung ano sasabihin ko. So, we are all learning to pray mga kapatid. Katulad po yan ng isang lengguwahe na ating pong binibigkas for the first time. Hindi tayo ganun komportable na bigkasin siya. Pero habang pinapractice po natin mga kapatid, nade-develop po yung ating pong buhay pananalangin. And today, samahan niyo po ako na ating pag-aralan kung ano ba ang dapat nating ipanalangin mga kapatid para sa mga mananampalataya. And the title of our message this morning is A Prayer for God's People. Again, a prayer for God's people. At basahin po natin ang Ephesians chapter 1, verses 15 to 23. It says here, For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which He has called you, what are the riches of His glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might, that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. And He put all things under His feet, and give Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pag-aaral natin ng Kanyang mga salita. And let me give you the overall message of this sermon. Prayer prepares our hearts to know God. Again, prayer prepares our hearts to know God. Gaano po ba kahalaga mga kapatid ang pananalangin? Ang pananalangin po ay kaulam po yan ng salita ng Diyos para po sa ating pong paglago. Ano po ba ang mas mahalaga, yung pananalangin o yung salita ng Diyos? Ang salita po ng Diyos at ang pananalangin ay pareho pong mahalaga para po sa ating pong spiritual growth. In fact, katulad po yan ng isang ibon na hindi niya po kayang lumipad ng isang pakpak lang. Kailangan niya po yung dalawang pakpak niya para siya po ay makalipad. And it's the same mga kapatid sa ating pong buhay spiritual. We need both prayer and word para po tayo po ay mag-grow spiritually. So, let me just give you a recap or review ng ating pong lesson nung nakaraang linggo. We started our series on the book of Ephesians at natutunan natin na ito pong aklat po ng Efeso ay nahati sa dalawang bahagi. Yung unang bahagi po ay our riches in Christ, chapters 1 to 3. And the other part is our responsibilities in Christ, beginning in chapter 4 to 6. So natutunan po natin last week
yung unang bahagi ng ating pong message, yung Ephesians chapter 1 verses 1 to 14, which I entitled Our Eternal Riches in Christ. So last week nalaman po natin mga kapatid kung ano ba yung mga kayamanang espiritual or pagpapalang espiritual na tinanggap natin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So we learned that in Christ we became the beneficiaries of those eternal riches, yung mga kayamanang espiritual. At napakahalaga po ng mga kapatid yung word na beneficiary. Isa yan sa trending na salita ngayon. Kung tayo ba ay kasali, ikaw ba ay kasali doon sa ayuda ng government. Karamihan po or almost everyone is asking, di ba kami kasali dyan? Mukhang nalalampasan kami. But yung beneficiary mga kapatid ng salita ng eternal riches in Christ, tayo po ay tumanggap, naging bahagi po tayo ng mga tumanggap ng kayamanang espiritual dahil sa ating pong pakikipag-isa kay Kristo. And last week, inisa-isa po natin yung mga spiritual blessings na meron po tayo dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo, we are chosen to be holy and blameless by our God the Father. And He adopted us bilang mga anak niya. We also learned that we are redeemed by the blood of Jesus Christ, meaning tinubos po tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo. Nalaman din natin na tayo po ay pinatawad ng Diyos dahil sa ginawa ni Jesus na sakripisyo doon sa krus, sa kanyang kamatayan. And we also learned that the Holy Spirit sealed us and He guaranteed our inheritance. Tayo po ay mga tagapagmana ng Diyos. Napakasarap pakinggan po, tagapagmana po ng Diyos. At yan po yung mga blessings na tinanggap po natin. Now, this is a question. How sure are we that we are beneficiaries of these eternal riches in Christ? Ano po ba yung katiyakan? May kita po natin yan dito sa verses na ating pong inaral last week, yung pong word na in Christ, na kay Kristo. So, because of our relationship with Christ, tayo po ay tumanggap ng mga pagpapalang espiritual na ito. So, if you are in Christ, which means you believe in Jesus Christ, you trust His finished work on the cross, nagtiwala ka kay Kristo para sa iyong kaligtasan, then there is an assurance na ikaw ay tumanggap ng mga pagpapalang espiritual mula sa ating Panginoon. So in this section po of the book of Ephesians, makikita natin yung panalangin po ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Efeso. Now, bakit po ba natin kailangan pag-aralan ito mga kapatid, itong panalangin ni Apostol Pablo? Napakahalaga po nito dahil nagbibigay po ito sa atin ng ideya kung ano ba yung mga dapat nating ipanalangin para sa mga mananampalataya. Usually kapag nagpe-pray po tayo ng mga believers, we are praying for their families, pinapre-pray natin na magkaroon sila ng magandang kalusugan. Yan, usually mga prayer items natin, healing, protection, at kung may walang trabaho, we are praying na magkaroon ng trabaho. And there's no problem with those prayer items mga kapatid. But dito mga kapatid, kailangan natin pag-aralan mabuti ano ba yung mga panalangin ng mga apostol para sa mga mananampalataya, para malaman natin kung ano ba yung dapat nating ipag-pray sa mga mananampalataya. So dito makikita natin po, unang bahagi nung pong panalangin ito ay patungkol dun sa mga recipients of the prayer. Sino ba ang mga ipinapanalangin ni Apostol Pablo para dito po sa bahaging ito? Ang una po ay, ang unang bahagi is the recipients of the prayer. And we see that in verses 15 and 16 kung ano ba yung kondisyon ng mga taong ipinapanalangin ni Apostol Pablo in this section. So let's read verse 15 and 16. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. So dito makikita natin kung sino yung mga ipinapanalangin dito ni Apostol Pablo. We see that these people have faith in the Lord Jesus and they have love toward all the saints. So hinighlight ko po yung dalawang mahalagang salita dyan because this is what describes the Ephesian believers. Sila po ay mga mananampalataya ni Kristo. Now, ang pangalawang description po dito po sa mga mananampalatayang ito is that they have love for all the saints. Sila po ay mayroong pag-ibig
para sa lahat ng mga hinirang ng ating Panginoon. And ito pong faith and love, mga kapatid, ay magkaulam po yan, magkasama po lagi po yan. Kapag po tayo ay mayroong pananampalataya, kasama po noon na magiging bunga o resulta ng ating pananampalataya ay yung ating pong pag-ibig para sa ibang tao, especially sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. In fact, when we read Colossians chapter 1, verses 3 to 4, gayon din po ang naging description ni Pablo para sa mga mananampalataya sa Colosas. Sabi niya sa verse 3, "We always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints." So same po ng description siya. Hindi po ito aksidente lang, but what happened to the Ephesian believers also happened to the Colossian believers, which means, mga kapatid, na merong bunga sa kanila ang kanilang pananampalataya, at yun po ay ang pag-ibig sa isa't isa. And we also see that in the life of the early church in the book of Acts. Nakita natin that they express their love toward one another nung sila po ay sumampalataya sa ating Panginoon. And in chapter 2, sila po ay, after they believe in the Lord Jesus Christ, sila po ay nagsama-sama bilang mga magkakapatid, sabi po doon, at they are sharing with one another kung ano po yung meron po sila, yung mga resources po nila. So they express love in tangible ways, at makikita po natin na talagang sila po ay may pagmamalasakit sa isa't isa. At yun din po yung pag-ibig, mga kapatid, na modelo na iniwan sa atin ng mga unang mananampalataya, na dapat din po tayo na magmahalan, mga kapatid, ano? Dahil ang pag-ibig, mga kapatid, ay ang siyang identity natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. And this is the reason why, according to Paul, siya po ay nagpapasalamat sa Panginoon because of these two things. Yung kanila pong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at yung kanila pong pag-ibig para sa lahat ng mga hinirang ng Panginoon. Mga kapatid, pag sinabi pong love, hindi po ito hindi po ito tungkol sa emosyon, or hindi po ito it does not mean actually yung pong warm feeling of affection, but it's rather an attitude of practical concern for the welfare of others. So ang pag-ibig dito, mga kapatid, ay hindi emosyon, but this is an act of or ito yung mga pag-i-express ng activities or attitude of practical concern for the welfare of other people. At pansinin nyo, mga kapatid, wala pong pinipili yung kanilang pag-ibig. Love does not show partiality. They love all the saints. Lahat po ay kanilang ipinapadama ang pag-ibig sa lahat. Which means, mga kapatid, na yung pag-ibig na meron po tayo sa ating pong kapwa o sa ating mga kapatid sa Panginoon should be expressed to everyone, especially to every believer of the Lord Jesus Christ. Hindi po yung mga mababait lang ang mamahalin natin, at hindi rin yung mga kagrupo lang natin or mga ka-GG lang natin, but all the believers of the Lord Jesus Christ. And our love is expressed in different ways, in tangible ways, whether in actions, in service, in speech, sa pakikipag-usap po natin sa ating mga kapatid sa Panginoon, sa pagbabahagi natin ng mga bagay na meron tayo sa kanila, yung respect, yung service, paglilingkod natin sa isa't isa, ay pag-i-express ng pag-ibig sa bawat isa. At yan po ang modelo na pinakita sa atin ng mga unang mananampalataya. Again, our message this morning is prayer prepares our hearts to know God. Now, punta po tayo sa pangalawang bahagi ng ating mensahe, which is the content of the prayer. Ano ba ang mga nilalaman ng panalangin ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso? Ang unang bahagi po ay Paul's prayer is with thanksgiving. And we read that in verse 16. Sabi niya, "I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers." So, siya po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Now, ano po yung basis? Bakit po siya nagpapasalamat? As we look back in verse 15, makita natin doon dahil sa pananampalataya at pag-ibig ng mga taga-Efeso. Now, hindi sapat na sila po ay meron pong pananampalataya at pag-ibig. Si Apostol Pablo ay patuloy pong nananalangin na sila po ay lumago. At yung paglagong spiritual po, mga kapatid, is necessary in our Christian life. And dito po makikita natin yung pagpapasalamat
na isang halimbawa na ipinakita ni Apostle Pablo sa kanya pong pananalangin sa Panginoon. Maganda po magkaroon tayo ng attitude of thanksgiving whenever we pray sa ating Panginoon. Why? Because when we thank God, we express our gratitude do sa mga pagpapala na tinanggap natin sa Panginoon. And that's why even yung salvation po natin, mga kapatid, mahalaga po na ipagpasalamat natin sa Panginoon. And every blessing that God is giving us, ipagpasalamat po natin sa Panginoon. So hindi po sa prayer po na puro paghingi lang, kailangan din marunong din po tayo magpasalamat. Kahit naman po siguro kayo, nais nyo po na kapag ka po may laging humihingi sa atin, ay gusto natin na nagpapasalamat, marunong magpasalamat. Which means they appreciate what is being given to them. And dito makita natin yung model ni Apostle Pablo ng kanyang pananalangin po. Meron pong pagpapasalamat. Kaya nga po sabi po ni John Stott sa kanya pong commentary, The Message of Ephesians, for a healthy Christian life today, it is of the utmost importance to follow Paul's example and keep Christian praise and Christian prayer together. Kailan po ba tayo huling nagpasalamat sa ating pong Panginoon? So this should be our habit whenever we come to God in prayer. Ipagpasalamat po natin sa Panginoon ang lahat ng mga pinagkakalob ng Panginoon sa atin. So pangalawa pong description po dito o pangalawang content ng panalangin ni Apostle Pablo dito is that Paul's prayer is addressed to the Father. So ito po ay kanya pong inilapit sa ating pong Diyos Ama ang kanyang pananalangin. Sabi sa verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory. So, he mentioned the word, the Father. Now, this is very crucial in our prayer life, mga kapatid. We come to the God who is our Father. And we remember last week sa ating pong lesson that we became children of God by faith in the Lord Jesus Christ. Nung tayo po ay sumampalataya at tumanggap sa Kanya, tayo po ay mga naging tunay na anak ng Diyos. We have been given the right to become children of God, sabi sa John 1:12. And last week, we knew that we have been adopted as sons of God. And this relationship, mga kapatid, is very crucial in our prayer life. Tayo ay lumalapit sa ating pong Ama sa langit. And kapag po tayo po lumalapit sa mga taong wala tayong kaugnayan na nakakahiya pong humingi, special ba, mga kapitbahay natin or mga tao na hindi natin kilala, nakakaya pong humingi. Pero kapag meron tayong kaugnayan o meron tayong relasyon, we have that courage to ask from someone na malapit sa atin or merong kaugnayan po sa atin. At tayo po, mga kapatid, ito ang katotohanan. Tayo ay mga anak po ng Diyos. And that's why the Lord Jesus Christ, when He taught His disciples to pray, ang sabi niya sa mga alagad, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, our Father in heaven. So we have to recognize the fatherhood of God in our prayers because this will give us intimacy. This will make our prayer more meaningful and more bold sa paglapit po natin sa ating pong Panginoon o sa ating Ama na nasa langit. Now, tingnan po natin ngayon yung pong pangatlong bahagi ng pananalangin ni Apostle Pablo or content ng kanyang prayer. Meron po dito tayo makikita na petition or paghiling sa Diyos. So, Paul's petition is for them to know God. Sabi niya po dyan, may the Lord, the Father, give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. So, ang kanya pong prayer, mga kapatid, is for the believers to know God deeper or mas makilala pa nila ang ating pong Panginoon. By the way, nakilala na nila ang Panginoon pero hindi po ganap ang kanilang pagkakilala sa Diyos. Meron pong desire pa rin si Apostle Pablo na makilala po nila ang Panginoon ng lubusan. Bagamat sila po ay may pananampalataya na at nakikita ang kanilang pananampalataya sa kanilang pag-ibig sa isa't isa, subalit hindi po natatapos doon ang paglagong espiritual. Kinakailangan po tayong patuloy na lumalago bilang mga mananampalataya. Hindi po tayo dapat tumitigil sa paglago. And dito makita natin si Apostle Pablo, yung prayer niya is for deeper knowledge of God dito po sa mga taga-Epeso. Pansinin niyo po yung highlight ko po rito, He is praying that God would give them the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Or
yung pong knowledge dito mga kapatid is not just cognitive, or hindi po ito tumutukoy sa worldly knowledge or kaalaman na pwedeng i-achieve natin by having higher education. But he is referring to knowledge of God, or yung pagkakilala, personal na pagkakilala sa Diyos. At mangyayari lamang po yung mga kapatid if God will give them the spirit of wisdom and of revelation. Pansinin niyo po yung word na spirit, it is in capital letter yung pong word na spirit, referring to the Holy Spirit. So ang Banal na Espiritu po ang nagkakaloob nito pong karunungan na ito upang maunawaan po natin ang salita ng Diyos at makilala po natin siya ng lubusan bilang mga mananampalataya. And this should be in our prayer mga kapatid, yung pong makilala po natin ang ating pong Panginoon. Kaya po dito sa GCF Santa Rosa, ang ating pong mission is to know Christ and make Him known. Yan po ang nais po natin, na makilala po siya. Hindi po ibig sabihin na nakilala natin ang Panginoon, naganap na natin po siyang kilala. Pero we need to know Him deeper mga kapatid. Mas makilala pa natin siya at mas makilala habang tumatagal. In fact, that is the aim of the Apostle Paul. Ang sabi niya po sa Philippians chapter 3 verse 10, na ang kanyang tanging hangarin o yung aim niya sa buhay is to know Christ and to know the power of His resurrection. So dito makita natin yung kahalagahan ng prayer for us to know God deeper sa ating pong mga buhay. And this should be in our prayer list mga kapatid, sa ating pananalangin. Whenever we pray for each other, for the believers of the Lord Jesus Christ, we need to pray for knowledge of God. Which means that God would help us know Him deeper sa ating pong mga buhay. Now, as we continue to read ito pong passage po na ito, makikita natin dito yung key para makilala po natin ang Panginoon in the coming verse or in the succeeding verse. Verse 18, paano daw po magkakaroon ng pagkakilala sa Diyos? Sabi sa verse 18, having the eyes of your hearts enlightened. So yung mga mata ng ating mga puso ay maliwanagan o magkaroon ng enlightenment. Now, ano po yung kahulugan nito? No? Meron po bang mata ang ating pong mga puso? Of course, this is not literal, so it is a metaphor, it is a picture para maunawaan natin na ang ating pong mga puso ay meron pong mga paningin, which means mga kapatid, ay ang kahulugan po nito is pagkaunawa. Ano? Nais po ang panalangin ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya ay buksan ng Panginoon ang kanilang spiritual na paningin para maunawaan nila ang salita ng Diyos. Sapagkat kahit po mga mananampalataya, hindi po ganun kaklaro para sa atin ang pagkakilala natin sa Diyos. In fact, katulad po yan ng isang bagong panganak na sanggol. Ano? Pagka po ang isang sanggol ay kakapanganak lang, hindi pa po clear ang kanya pong vision. Kumbaga, hindi pa po malinaw yung kanya pong nakikita sa paligid. So, it takes time bago po niya makita ng malinaw ang lahat. At ganun din po tayo bilang mga mananampalataya. No? From being spiritually blinded, according to 2 Corinthians chapter 4 verse 4, tayo po ay mga binulag ng dyablo o ng God of this world para hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos. Pero nung tayo po ay nag-work ang Banal na Espiritu sa atin through our salvation, nung tayo po ay sumampalataya kay Kristo, nakita natin, kaya nga po yung awitin natin, I once was blind but now I see. Nakikita na natin ang Panginoon, yung katotohanan patungkol sa kanyang mga salita. But we are not fully enlightened, mga kapatid. We need the help of God for us to know deeper ang ating pong Panginoon. So, which means, mga kapatid, we need to rely on the Lord. Kinakailangan tayong magpasakop sa Kanya, kinakailangan tayong dumulog sa Kanya to ask for Him to help us and to enlighten us na maunawaan po natin ang Kanya pong mga salita. So yung hearts po dito mga kapatid, ang tinutukoy po is the whole inward self. So yung buong kabuuan po natin ng panloob nating pagkatao. So this comprises our mind as well as our emotion. So yung panalangin po dito ni Apostle Pablo ay para ang Diyos ay kumilos sa kanila inwardly and help them have that vision and perspective of the truth of the Word of God. Na personal na makilala po nila ang ating pong Panginoon. And this is very crucial mga kapatid sa ating pong pangangaral ng salita ng Diyos.
We need the help of God. Dahil meron po, aminado po tayong lahat, tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Aminado tayo na ang Diyos lang ang maaaring kumilos sa puso ng mga tao. We cannot touch the heart of people. Even the best preachers, even yung pong pinakamahuhusay na tagapangaral ng salita ng Diyos, every preacher know na hindi po tayo ang nagbabago sa puso ng mga tao. We need the help of God. We need God to enlighten us upang magkaroon tayo ng ganung malalim o na pagkaunawa sa salita ng ating pong Panginoon. And that's why mga kapatid, kinakailangan po tayong manalangin. Kinakailangan po na tayo po ay patuloy na dumulog sa ating pong Panginoon. I remember nung bago po nagkaroon ng lockdown, yung pong ating pong mga senior citizens every Wednesday ng tanghali, sila po ay nananalangin. Meron po tayong intercessors group ng mga senior citizens. And I remember, kinausap ko yung isa sa mga leader natin na intercessor doon at sinabi ko sa kanya na, kapatid, I need your help. Kailangan ko po ng tulong nyo po ng pananalangin. And this time, every Sunday po, dun sa 3 services, we need people na talagang mag-i-intercede during the time of the worship service, yung 3 services po natin. And nung sinare ko po sa kanya ito pong gawain na ito, she was very excited at sabi niya, Pastor, sige, maaasahan mo kami na kami ay mananalangin. Why? Because prayer is very, very important mga kapatid. Because we are in a spiritual battle. And hindi po sapat na ipangaral lang natin ang salita ng Diyos. We need to pray so that the Word of God will penetrate sa puso po ng mga tao at maunawaan po nila ang salita ng Diyos. And this is very crucial mga kapatid sa ating pong ministry. We need to pray. We need to intercede. We need the intervention of God. We need that inner work of God sa ating mga puso para siya po ay makilala po natin. And naalala ko po si Charles Spurgeon. He is the Prince of Preachers in church history. Kilala po ito, napakahusay po na preacher. And during his time, dinadayo po siya ng iba't ibang mga tao from different places, yung church po nila. At even po yung mga matataas na opisyal ay nagpupunta sa kanilang simbahan. And they send something dun po sa kanilang ministry, sa kanilang church. And when he was asked ano ba ang kanilang sikreto, pinakita po ni Charles Spurgeon yung kanilang basement. Doon pala sa kanilang basement na po ang mga intercessors po nila na nananalangin. Thousands of them are doon po sa basement praying to God, interceding for God's people, that God will work sa kanilang mga puso para makilala po nila ang ating pong Panginoon. And mga kapatid, yun po ay napakahalaga mga kapatid. Dahil again, ang Diyos lamang po ang nagbabago ng buhay. Ang Diyos lamang po ang humihipo sa puso ng mga tao upang maunawaan po nila ang salita ng ating Panginoon. Now, dito makikita po natin yung pong resulta ng enlightenment or yung pagbubukas ng Diyos sa puso ng mga tao para maunawaan nila ang salita ng Diyos. So this will be the result. So hinighlight ko po yung 3 word na what. Dahil ito po yung resulta ng pagbubukas ng Diyos sa ating mga puso. So sabi dito, that you may know what is the hope to which He has called you. So that's the first. Second, what are the riches of His glorious inheritance in the saints? And third, what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe? So una po na kanila pang maunawaan ay ang kanila pong pag-asa. By the way, ito pong pag-asa or hope does not mean actually na wishful thinking. Kasi sa modern language, we use yung word na hope na parang ito ay isang wishful thinking o parang isang paghiling na I hope sana hindi umulan next bukas o I hope na ngayong araw na ito ay maging maganda. So, hindi po ito isang wishful thinking but this is certainty do sa katotohanan na ating pong tinanggap. So, we have the assurance for the future. Meron tayo pong certainty, katiyakan dahil alam natin na ang Panginoon sa Panginoon meron tayo pong pag-asa. And according to this verse, that is what which God has called us, yung pag-asa po na yan ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Another description ng maunawaan po ng believer by enlightenment is that
the riches of glorious inheritance in the saints. So ito po ay yung mga kayamanan na espiritual na ating pong tinanggap mula sa Panginoon. So again, he mentioned yung word na inheritance. By the way, yung word na inheritance, paulit-ulit pong binabanggit dito po sa Ephesians, na tayo bilang mga mananampalataya ay naging tagapagmana ng Diyos. At again, napakasarap pong pakinggan ng pong tagapagmana. Ano po? Tayo po ay naging tagapagmana ng Diyos. But this does not refer actually to material blessings, but more of a spiritual blessing na tinanggap natin dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. So, pansinin niyo po yung inheritance na yun is given to the saints, sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Now, another po na maging result is that you may know what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe. So, maunawaan po natin ang kapangyarihan po na ito na kumikilos po sa atin, yung kapangyarihan ng Diyos ng Panginoong Hesukristo. And ang description po dito sa kapangyarihan na ito is immeasurable. Hindi kayang sukatin, napakalaking kapangyarihan na meron ng Diyos na itong kapangyarihan na ito ay kumikilos sa buhay po natin. We continue in verse 19 to 20, according to the working of His great might. Ito po ay isang dakilang kapangyarihan that He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. So ito pong kapangyarihan na ito ng Panginoon kay Kristo ay Kanya pong pinatunayan by the resurrection of Jesus from the dead. So ang nagpapatunay na ang Panginoong Kristo ay may kapangyarihan ay ang Kanyang pagkabuhay na muli, His resurrection power. And that's perhaps what Paul meant in Philippians chapter 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection. So na siya makilala ang Diyos, and particularly he wants to know the power of Christ's resurrection. Because that power is napakalaki mga kapatid, napakahiwaga. This is a great power. And sabi sa verse 21, far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. So the power of the Lord Jesus Christ is higher than every authority, every power. Sa lahat ng dominion, lahat ng authority, yung kapangyarihan ng Diyos ay higit sa lahat. Ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. So we see here the supreme power of Christ. And now, when we look at the next verse, this will be very interesting because yung power po na yan has been available to believers. We see that in verse 22, and He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. So, bigla pong binanggit dito ni Apostle Pablo yung relationship ni Christ being the head sa iglesia na Kanya pong katawan. Now, what does it mean mga kapatid? Pinapakita rito na si Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. We have that access to that power because si Kristo po ay siyang ulo ng iglesia. Tayo po ay bahagi ng Kanyang iglesia bilang Kanyang katawan. So, we have that resource mga kapatid. We have that power from the Lord sa ating pong pananalangin. Tandaan po natin mga kapatid na in prayer, there is power. And that power mga kapatid does not come from the one who prays, but the one who hears it. So the power of prayer is in the one who hears our prayer and no other than our God, our Lord Jesus Christ, na siyang nakikinig sa ating mga panalangin at nagagrant sa ating pong mga pananalangin. So dito, pinapakita ni Apostle Pablo na sa kanyang pananalangin na siya maunawaan ng mga bagay na ito. These are the mysteries of our faith, and it only will be understood clearly by the empowerment or enablement and illumination of the Holy Spirit sa ating pong mga buhay. And napakahalaga po nitong panalangin na ito mga kapatid, and this is a challenge para po sa atin na patuloy po tayong lumapit sa Diyos at hilingin sa Kanya yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin, especially sa pagkilos sa buhay po ng mga tao. So He wants us to know God. And that should be our aim mga kapatid. Dahil nais ang Diyos na makilala po natin siya at higit na makilala pa siya sa ating pong mga buhay. And may that be the prayer of our hearts mga kapatid. Ang makilala ang Diyos. Kapag po tayo itatanungin na ano po ba ang prayer request natin,
maganda po na lagi nating isama yun, ano? That we should know God, or we should know Christ personally, and patuloy na siya ay magpahayag sa atin pong mga buhay. Again, our message this morning is prayer prepares our hearts to know God. Patuloy natin ipanalangin ng isa't isa na patuloy na magpakilala ang Diyos sa ating mga buhay. And it's very important mga kapatid that God would open the eyes of our hearts and enlighten our hearts mga kapatid para maunawaan natin ang Panginoon at magkaroon tayo ng ganong intense desire na siya ay makilala sa ating pong mga buhay. And Paul experienced it mga kapatid sa kanyang journey. And that's why he was praying that prayer because he experienced how God opened his spiritual eyes na makita niya ang katotohanan patungkol kay Jesucristo, because there was a point in his life that he was actually fighting ito pong mga Kristiyano. Pine-persecute niya ang mga Kristiyano, and he was thinking that he was serving God until there was a time na siya po ay kinatagpo ng Panginoon at sabi niya, "Who are you, Lord?" And God responded to him. Nagpakilala po ang Panginoon sa kanya. At siya po ay nabulag physically during that time. At nung siya po ay nabulag, ay that was the time na nakita niya ang Panginoon. That is so ironic mga kapatid, ano? That kinakailangan niya mabulag physically for him to see Jesus spiritually. And that was his experience mga kapatid. God opened his eyes at nakilala niya po ang Panginoon. He knew that Jesus Christ is alive. He knew that Jesus Christ is risen from the dead. At siya ay totoo. At siya ay nagbabago ng buhay. And he gave himself for the Lord. At ang sabi niya, the only objective, the only aim that he has in life, na wala nang anumang halaga ang kanyang buhay. He just wants to know God. That is the only aim na meron siya sa kanyang puso. Nais siya makilala ang Panginoong Jesucristo. He wants to experience Jesus Christ and he wants to know Him deeper sa kanyang buhay. And I remember mga kapatid, nung ako po ay bata pa, lagi rin po akong tinuturuan ng salita ng Diyos. I grew up in a family na umaattend po sa church. In fact, my mother used to bring me to church every Sunday sa Sunday school. And that time mga kapatid, ako po ay simbang baon lang. Ano? Ang purpose kung bakit po ako ay sumisimba ay para makahingi po ako ng baon sa nanay ko. At ang totoo mga kapatid, umaattend po ako ng gawain sa church. Hindi po ako ganun ka-open sa... Although, nag-aaral po ako ng salita ng Diyos, pero parang I did not have that desire, personal desire to know the Lord. Until one time, mga kapatid, nung ako po ay nag-high school, so nag-backslide po ako ng high school, di po ako ma-attend sa church. Until there was a time, mga kapatid, na kinagtag po ako ng Panginoon sa campus ministry. When I was in 4th year high school, ay naalala ko po, tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo personally. And after that mga kapatid, after that experience, nagkaroon po ako ng intense hunger to know God. I wanted to attend sa lahat ng mga gawain sa church, and ninais ko na makilala ang ating Panginoon. And doon ko na unawa mga kapatid that we need such encounter with the Lord. We need the power of the Lord para baguhin po tayo, so that we will have that desire din na makilala po ang ating pong Panginoon. So if you are a believer of Christ at ikaw ay merong mga anak na spiritual, isang mahalaga po na gawain mga kapatid, ipanalangin po natin. I'm very sure mga kapatid na naging effective po ang panalangin ng aking nanay nung bata pa po ako. Lagi niya po kami ipinapanalangin na sa family. At napakahalaga po ng mga kapatid na ipag-pray natin yung ating mga mahal sa buhay. Kung ikaw ay magulang, continue to pray for your children. Na magkaroon sila ng personal na desire to know God. Na ma-encounter nila ang pag-ibig ng Panginoon. And as they encounter God in their life, magkaroon sila ng intense desire to know the Lord Jesus Christ. Now try to imagine mga kapatid, if every one of us will continue to pray para sa isa't isa. If yung mga GG leaders will pray for their members regularly, that these people will know the Lord Jesus Christ deeper.
we can imagine kung gaano kalaki ang pwedeng gawing impact ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Nais ng Panginoon na patuloy na siya ay kumilos sa ating pong mga buhay. And it will happen, mga kapatid, through prayer. Yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, yun yung gagawin ng Diyos, at nais ng Diyos na ipagtiwala natin sa Kanya, ilapit natin sa Kanya. That He would work powerfully sa ating pong mga buhay upang patuloy na tayong hubugin at paguhin, upang patuloy na maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong araw po na ito, tayo po ay manalangin. I would like to invite you to come to the Lord Jesus Christ and ask Him to open your eyes, to enlighten you, to know Him deeper. At magkaroon tayo ng desire, mga kapatid, na siya ay patuloy na makilala natin, patuloy na yung buhay natin ay ialay natin sa Kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyo pong mga salita. Ipinahayag mo po sa amin ngayon pong umaga kung gaano kahalaga ang pananalangin. At dalangin ko po, Panginoon, na bawat isa sa amin ay magkaroon ng intense desire, Panginoon, to know you deeper. Lord, may you enlighten our spiritual eyes, the eyes of our hearts, Panginoon, so that we will have a deeper desire, O Lord, to know you, Panginoon. Lord, yung mga salita mo, Panginoon, ay kasabikan nawa namin, Panginoon. Magkaroon kami ng desire, Panginoon, bawat isa sa amin na makilala ka pa, Panginoon. At maunawa namin ang iyo pong biyaya sa amin, ang riches in Christ and inheritance na tinanggap namin. Maunawaan namin, Panginoon, ang hope na meron kami dahil sa pakikipag-isa namin sa iyo. At maunawaan din po namin, Panginoon, ang kapangyarihan mo na nasa amin nung kami po ay nakipag-isa sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. And may you continue, Lord, to empower your church for mission, Lord, para sa mga panahong ito ay mas lalo, Panginoon, na ang iyong iglesia ay magpahayag ng iyong mga salita at patuloy na maipakilala ka sa mundong ito na nangangailangan ng kaligtasan. Salamat po, Ama. We pray for families, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng transformation sa buhay ng bawat isa. And in the families, in each family of GCF Santa Rosa, Panginoon, mahayag ang iyong mga salita. May there be an enlightenment. Magkaroon ng bagong buhay as we encounter you in your word, O Lord. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Muli, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating pong gawain po ng pagsamba. I hope to see you again next Sunday. And pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po muli ay pumikit para sa pagtanggap natin ng pagpapala ng Panginoon. May the grace of the Lord Jesus, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen, amen, amen. God bless you po, mga kapatid.